Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Naku, BP Sara nagulantang sa resulta ng mga pumipirma sa impeachment complaint dahil sa 60 kamambabatas sa Mindanao ay 41 ang bumoto pabor sa kanyang impeachment. Hindi niya yata nakita ito. Grabe, 41 out of 60, sobra sa kalahati. Kaya majority ito. Ito'y napakapanganib para sa karera ni BP Sara. Well, narito ang ulat atin na panuorin. Sa mahigit 200 kongresistang nag-endorso ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, 41 ang galing sa Mindanao. Isa sa kanila mula sa Davao Region na kilalang baluarte ng mga Duterte. Ang ilang hindi sumuporta tinawag na diversionary tactic ang impeachment. 41 na mga kongresista mula sa Mindanao ang pumirma pabor sa pag-impeach kay Vice President Sara Duterte. Isa dyan si Davao del Sur Lone District Representative John Tracy Cagas. Siya lang ang nag-iisang kongresista sa Davao Region na pumirma. Na-transmit na ang impeachment complaint sa Senado na may 7 articles of impeachment matapos itong i-endorso ng Kongreso. Grabe ang tapang-tapang ng congressman na yun. No? Nag-iisa lang siya sa rehiyon ng Davao. Nag-iisa lang na bumoto pabor sa impeachment complaint. Napakatapang. Kasi takot ang mga ano dyan eh. Alam nyo na ang mangyayari, di ba? Grabe ito, hindi nakita ni BP Sara to. I-plus sa Manila pa, di ba? Sa Visayas. Sa Mindanao lang ay sobra sa majority ang bumoto. At well, atin malaman ito ang mga pangyayaring ito sa susunod na mga linggo kung ano ang nagbago sa mga bumoto pabor at hindi pabor sa impeachment. Balik tayo sa iyong araw. Itinakwil ka ba ng Mindanao si Sara Duterte at mayroong isang babala? May isang tanong na bumabagabag sa lahat. Paano nangyari ito? Isang pangalang ipinaglaban, isang pamilyang nire-respeto sa Mindanao, pero ngayon itinakwil? Pero bago natin sagutin yan, isang bagay muna ang dapat mong malaman. Kung may isang lugar na kailanman hindi bumitaw sa mga Duterte, ito ang Mindanao. Pero ngayon, 41 sa 60 na Mindanao lawmakers ang pumirma para patalsikin si Sara Duterte. Ito napakagrabe talaga ito. Noong pagkandidato ni Digong, pagka-presidente, bumoto ako kay Digong dahil sa tingin ko siya na yata yung magbago ng takbo ng Pilipinas dahil sa taga Mindanao eh. Sino ba ang iboboto natin sa Mindanao? Di taga Mindanao din. Ang gumawa na para magiging popular siya sa buong Pilipinas ay of course walang iba kundi ang kampo ni Bongbong Marcos. Ang mga Marcos ang gumawa sa kanila na famous sa Luzon, sa Manila. Kasi sa Mindanao lang famous yang si Digong eh. Kung wala si Bongbong Marcos, si Imelda Marcos at iba pang mga Marcos at wala ang mga loyalista, lahat ng loyalista bumoto noon kay Digong. Kaya naging popular siya sa kanyang, lalo na yung kanyang mga antics. Yung mga antics niya, yung pagiging matapang sa war on drugs kuno at kamay na bakal sa drugs kuno. At ngayon nagising na ang sambayanan sa katotohanan dahil sa kahit sa Mindanao lamang ay 41 out of 60 ka lawmakers. 41 60 minus 41, ilan ang natira, di ba? Kunti na lang. At landslide na ang bumoto pabor sa impeachment. At kahit na sa survey, sa kalye, ay marami na ang nagbago ang isip. Bumaliktad ang hangin eh. Ang hangin talaga ay hindi yan constant na palaging sa isang direksyon. Bumabaliktad ang lahat ng bagay. Ang gabi ay magiging liwanag, ang liwanag ay magiging gabi, kaya napakahirap i-maintain ang kapangyarihan lalo na kapag meron kang ginagawang hindi maganda. Kaya merong tinatawag na karma. Kasi kung gagawa ka ng hindi maganda, merong karma na darating, hindi man mabilis, mabagal man, pero meron talaga yan. Okay, balik tayo sa ating ka-vlogger sa iyong araw. Isang bagay na imposibleng mangyari noon pero naganap na ngayon. Bakit? Ano ang nagbago? Ano ang hindi natin nakikita? Marami ang nag-aakalang ang impeachment laban kay BP Sara ay isang pambihirang hakbang. Pero tignan natin ang pangalan ng mga pumirma.
Sandro Marcos ang unang lumagda, Alan Icleo ang ika-102, Speaker Romualdez ang huling pumirma. Kung tutusin, hindi ito basta pagsunod sa utos ng palasyo. May mas malalim na dahilan, pero ano? Mula sa Davao, ang mismong baluarte ng mga Duterte, isa lang sa 11 na distrito ang lumagda sa impeachment complaint, si John Tracy, Kagas ng Davao del Sur. Ito ang bilib ako sa taong ito. Grabe ang tapang-tapang. Taga Davao eh. Hindi natakot sa death squad. Hindi natakot sa angel of death. Grabe, tapang. Siya lang nag-iisa eh. Balik tayo dito sa yung mga ito. Yung pumirma na pang... Sandro Marcos, ito. ang unang lumagda, Alan Icleo. Ayan, yun. Narinig nyo yun? Alan Icleo. Yan yung anak ng Divine Master ng Philippine Benevolent Missionary Association, which is mas marami pa ang membro kaysa QOGC. At yang si Icleo, yan ang idol ng lahat ng mga gumagawa ng mga itong mga relihiyon na katulad ni Kibuloy. Yan ang kanilang idol at walang ginagawang scam yan. Ang grupo na yan, Benevolent Missionary Association, ay kailanman ay hindi nanluloko ng mga tao. Sila ay nanggagamot lamang, tumutulong, at semi-religious yung grupo. At napakaraming yan. Ang tagal-tagal na kasi yan eh. Best friend yan ni Apo Lakay, ang Divine Master na Ruben Icleo Sr. Pinaka-best friend yan ni Apo Lakay dahil sa ginamot ang binti ni... Meron kasing tumubo na something like sa, ewan kung totoo nung ginawa ang San Juanico Bridge ay nagkaroon daw si Imelda Marcos ng kaliskis ng isda sa binti at ang gumamot ay si Ruben Icleo Sr. Kaya nagmula noon ay nagiging close na ang dalawa at sumusuporta si Ruben Icleo. Ang daming niyan eh, membro, nasa 10 million na lahat yata ang membro nila ngayon kasi yung mga unang membro ay nagiging lolo na ngayon, nanganak, andin yung anak, nanganak. So meron ng mga apo sa tuhod kaya dumadami talaga sila. Ang PBMA yan, Alan Icleo, siya yung namamahala ngayon sa grupo na yan. At kung sino man ang ibuboto ni Alan Icleo ay ibuboto rin ng kanyang mga membro. Marami akong kilala sa mga membro diyan. Okay, so they ain't see it coming, sabi sa English. Nabigla, hindi nila nakita eh. Pinagtawanan lang nila yung impeachment complaint na yan. Si Sara pangiti-ngiti lang eh. Akala niya ay minority lang ang buboto. Ngayon nagiging majority, isobra sa kalahati. Kaya napakadelikado lalo na pito ka impeachment complaint ng iba't ibang grupo. Naku, grabe, ang dami-dami niyan. Kaya sigurado, sabi nga ni Attorney Claire Castro, sigurado. Okay, patuloy tayo. Balik tayo sa video. Ang ika-102, Speaker Romualdez ang huling pumirma. Kung tutusin, hindi ito basta pagsunod sa utos ng palasyo. May mas malalim na dahilan. Pero ano? Mula sa Davao, ang mismong baluarte ng mga Duterte, isa lang sa 11 na distrito ang lumagda sa impeachment complaint, si John Tracy, Kagas ng Davao del Sur. Pero sa buong Mindanao, 41 sa 60 ang pumirma. Ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoon. Okay, so mayroong pinopromote pala dito ang ating ka-vlogger sa iyong araw na libro. Available in PDF. Pwede daw kayong magpakopya nito through PDF. At i-contact nyo lang siya sa kanyang mga link. Hanapin nyo lang sa iyong araw sa YouTube channel. The Great Controversy. Yan ang libro na mahal yan noon. Ngayon ay pinamigay lang nila na libre para malaman natin ang ating future sa mundong ito. Okay, balik tayo sa video. Ang Mindanao ang mismong lugar na bumoto para sa mga Duterte ng ilang dekada ay tumalikod na
Hindi lang ito impeachment, ito ay isang hudyat. Kung ang mismong teritoryo ni Sara Duterte ay bumibitaw sa kanya, ano ang ibig sabihin nito? Ano ang sinusumbat ng Mindanao sa kanilang dating tinitingala? Hindi ito basta simpleng politika. Hindi lang ito away ng Marcos at Duterte. Ito ay paghukom ng mismong bayan na minsang nire-respeto sa pangalang Duterte. May mga tumangging lumagda, sina Gloria Macapagal Arroyo, ang mga Revilla, Camille Villar at Erwin Tulfo. Ito ang atin tandaan, no? Itong mga taong ito hindi pumirma, ibig sabihin pwedeng maka-DDS sila or pwedeng neutral lamang. Katulad ni Erwin Tulfo, pwedeng neutral lang yan, hindi lumagda kasi baka masaktan niya ang mga DDS. Siguro marami siyang supporter na DDS. Ito, Holo Revilla. Tandaan nyo ito, lalo na itong Camille Villar kasi anak to ni Villar. Makakibuloy yan, makakibuloy, nagsuporta yan kay Kibuloy. At of course, DDS yan, klarong-klaro. Kaya yan, tandaan natin yung mga pangalan na yan. Yan ay makaano yan, mga DDS yan. Okay, so ito ngayon ang nangyari dahil sa popularity ni Digong noong pag-upo niya 2016. Sikat na sikat talaga yan. Ako believe na believe din dyan. Mga kaibigan ko believe din. Meron pa tayong t-shirt na yung Iron Fist, di ba? Yung bump fist na yan. Ngayon na nalaman natin na nakamaskara lang pala, nakasuot ng ng karnero. Lamb in wolf clothing ang tawag diyan. Karnero. Lamb of God tingnan, pero ang loob pala ay nakamaskara lamang. Kaya nahubaran ng maskara at nalantad ang pagiging ang malubha kasi diyan ay bininta tayo sa China, di ba? Klarong-klaro yan. Gentleman's agreement ang tawag doon. Walang papilis. Gentleman's agreement lang na binigay ang kapuluan diyan sa WPS nitong mga taong ito, kaya wala silang komento sa issue ng WPS dahil nagigilty sila. Ayan, kaya ang instant karma galing sa sambayan ng Pilipinas, sambayan ng Pilipino ang naghuhusga, hindi si PBBM. Kahit maraming supporter talaga ni Digong na nahimasmasan na at namulat ang mga mata. Ewan ko lang yung iba. Meron akong kaibigan na Digong talaga siya. Grabe. Meron talagang magic yan si Digong, no? Hindi ako tatablan ng magic eh. Kung sino talaga yung pwede, yun ang atin, di ba? Kung sino yung maganda mamahala sa Pilipinas, yun ang atin. Kung meron namang kukontra kay PBBM na mas magaling, doon ako. Hindi naman ako talaga loyalista. Kung saan lang yung maganda, doon ako papabor. Alright, tapusin natin ang video. Pero kung iisipin mo, hindi ba mas dapat silang mag-ingay kung naniniwala silang mali ang impeachment na ito? Wala. Tahimik. Bakit? Dahil kahit ang mga hindi pumirma, alam nila ang katotohanan. At kung may isang bagay na dapat nating matutunan dito, ito ay ang kapangyarihang hindi inalagaan, bumabagsak. Ayan, totoo yan. Totoo yung sinabi ni ating ka-vlogger sa iyong araw na ang kapangyarihang hindi inaalagaan ay babagsak. Ayan o. Ayan. Hindi kasi inalagaan At lalo kasing umabuso sila. Lalong umabuso. Imagine, 30,000 ang namatay sa tukhang. Kalahati doon ay hindi drug addict, hindi pusher. Kalahati doon ay napagkamalan, na disgrasya lamang dahil pinasok ang mga bahay. Ang iba ay natamaan ng stray bullets. Karamihan ay napagkamalan talaga. Kahit mukhang addict ka lang, binabaril ka na Kaya yan lang ang grabe talaga. Sa lahat ng judicial killings, kahit sa Mexico, Pilipinas pa rin ang number 1 sa dami. Sa 4 na taon lamang ay 30,000 mahigit ang namatay. Kaya sino bang hindi magreklamo niyan? Di ba ikaw kung didiis ka tapos yung anak mo binaril o kapatid mo binaril, didiis ka pa rin ba? Kaya yan ang nangyari ngayon. Bumaliktad ang Davao.
tumalikod sa mga Duterte ang Davao City dahil sa realidad at na-realize nila na hindi pala ito tama at hindi sila yung magandang magpalakad ng ating gobyerno. Kaya yan, ang nangyari, sabi ng iba, instant karma daw. Para sa akin ay talagang neglidad na nagpabaya sa kanilang tungkulin, hindi lang nagpabaya ay umabuso. At ang dami-daming mga di ba? Mga nangyayari sa gobyerno na illegal na sangkot ang mga ito. Kundi ng isang lider sa Mindanao. Ngayon, nasa iyo ang susunod na hakbang. Nakikita mo na ba ang mas malaking larawan? Have mercy, O God. Lucas 12 verse 2-3. Walang natatakpan na hindi mahayag at walang lihim na hindi malalantad. Ayan, yan ang kasabihan sa Biblia na walang natatakpan na hindi nahayag at walang lihim na hindi malalantad. Katulad din ng walang usok na may tatago, ang usok ay lalabas ng lalabas. At walang baho na hindi mangangamoy. Ayan yung mga kasabihan. Kaya merong katapusan ang lahat ng imperyo. Kahit na ang mga empire sa Egypt, empire sa Greece, empire sa Roma ay lahat bumabagsak dahil sa hindi magandang pamalakad. Ako'y magpaalam na, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Hanggang sa muli, God bless the Philippines.